Hello mga idol! Pasensya na at ngayon na lang ulit naka-upload kasi mag 1 week kami walang internet dahil sa bagyo. Stay safe sa lahat mga idol at sana ay okay lang kayong lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Alex Pimentel, belated happy birthday sa iyo Lods, more birthday pa Lodi, shoutout po sa iyo Idol Michael Skirls at sa mga taga-Silay at Talisay, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Anemi Gongob, shoutout po sa iyo Idol April James Otong, shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason, shoutout po sa iyo Idol Living Hope sa Mampong ng Surigao del Sur, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa mga OFW sa grupo ng NP Adopt DOO at Swanky Mint Hostel Boys, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Noel Arrogante, shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad, shoutout po sa iyo Idol Buck Buy and Sell, shoutout po sa iyo Idol Edwin Brabanti ng Maribeles Bataan, shoutout po sa iyo Idol Dirk ng General Santos City, shoutout po sa iyo Idol Doc Bungi at sa asawa mo na si Nicole na pinakamaganda sa Luzon, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Rainier Reyes, shoutout po sa iyo Idol Roderick Javier dyan sa Michael Sachs ng Cabanatuan City, shoutout po sa iyo Idol Jessar Morfe, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa anak mo na si Jeric at sa asawa niya na si Angel at sa anak nila na si Eyo Hostelero ng Kulas Hermosa Bataan, shoutout po sa iyo Idol Jeffet at sa mahal mo na asawa na si Sheila Bauya, at shoutout po sa iyo Idol Jammir Marasigan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, seryosong tinanong ni Chancellor Bongnam kay Miriam Hylord na kung ang pagkakatalo ba ng leader ng Senado sa larong Go ay isa lamang na pain. Ayon naman kay Miriam Hylord na baka nag-o-overthink lang siya at hindi siya sigurado dito, sinabi naman ni Chancellor Bongnam na siguro ay tama si Miriam Hylord nang hinala nito sapagkat kilala niya ang monghe na iyon, masyadong arogante ito at palagi nitong pinapakita kung gaano siya katalino kaya hindi ito basta-basta magpapatalo lang lalo na sa paboritong laro nito. Kaya kailangan niyang manatiling magbantay at huwag magbaba ng depensa. Subalit habang naglalakad si Chancellor Bongnam, ay nakakatakot na tinanong nito si Miriam Hylord na kung sa tingin ba nito na ang pagkapanalo niya sa laro ng Go laban sa monghe na iyon ay hindi kapanipaniwala. Pinagpapawisan naman si Miriam Hylord nang makita ang reaksyon ni Chancellor Bongnam. Sinabi ni Chancellor Bongnam na masyado siyang nadidisappoint, ganoon kababa pala ang tingin ni Miriam Hylord sa kakayahan na meron siya. Habang hinahabol si Chancellor Bongnam ay sinasabi ni Miriam Hylord na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Alam niya na kung gaano si Chancellor Bongnam katalentado at kagaling sa paglalaro ng Go. Sa kabilang banda sa lugar ng kinaroroonan nila Yuseong, ay sinabi ni Kupal na Taegijong na sumarap ang pakiramdam niya na parang gumaling na ang matagal na hindi pagkatunaw ng pagkain sa tiyan niya. Tinanong naman ni Gokwon kung bakit iyon nasabi ni Kupal na Taegijong. Masayang sinabi ni Taegijong na ang dahilan ay pinakita ni Gokwon kung gaano siya kalakas sa Team 6 at walang magawa ang grupo ni Yuseong sa kanya kaya siya masaya nang makita iyon. Napatahimik naman saglit si Gokwon sa sinabi ni Kupal na Taegijong at sinabi nito na siya ang walang nagawa sa lakas ng tatlo. Tumatawa naman si Kupal na Taegijong habang sinasabi na nakita niya na kayang-kaya ni Gokwon sabayan ang tatlo nang siya lang mag-isa. Napahinto naman si Gokwon sa paglalakad at sinabi nito na si Gihujiang na kilala sa tawag na Indomitable Steel Monster ay nagawa nitong makayanan ang Namgong House's sword style gamit lamang ang mga kamay nito at ngayon ay may dala na itong bagong sandata. Ang estilo ng kalasag ay katulad sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, ibig sabihin, ito ay isang labanan ng pagkasira na tatagal hanggang sa ang isa ay mapagod na sa laban. Sa kabilang banda naman ang pinakamalakas na babaeng mandirigma sa institute na si So Chon, hindi ka panipaniwala kung gaano ito kabilis gumalaw, naiintindihan agad nito ang kapangyarihan ng 18 palm of Guanyan niya kahit ito ang pinakamalayo sa kanya nung ginamit niya ang teknik na yon, at higit sa lahat ang bagong sandata na meron ito ay ang isa sa 10 Heavenly Treasure at ito ay ang The Wind and Fire Wheels of Nata, kahit na nagtataglay siya ng Diamond Body.
Natatakot pa rin siya na baka mahiwa siya ng hindi inaasahan sapagkat hindi niya pa alam ang potensyal na hawak ng sandata na ito, at ang panghuli ay si Yu Seong-da na gumagamit ng Azure wielding style. Totoong sa umpisa ay minaliit niya ito sapagkat kung titignan ito ay ibang-iba ito sa tsismis na kumakalat, ngunit sa loob ng maikling sandaling iyon, naramdaman niya ito. Aminado siya na totoong kasing lakas nito si Jium Namgang at si Cho Rang-yung, yung lakas na pinakita nito nang hinawakan siya nito. Ito ay hindi isang bagay na dapat ay nagmula sa isang maliit na katawan tulad ng para bang dalawang malalakas na lalaki ang pumipigil sa kanya, na halos hindi na niya magawang gumalaw kahit konti lang. Samantalang sinabi ni Gukwon na si Taegijong naman, bukod sa pagiging oportunista nito, wala na itong ibang pinapakita sa kanya na ikatutuwa niya. Pahabol pa ni Gukwon na kung gusto nito mapatunayan na si Taegijong ang dream child at pag-asa ng Jongnamsek, kailangan nito ipakita ang lakas niya sa makakalaban nito, hindi yung puro puguwak lang ito na parang babae. Namula na lang ang muka ni Kupal na Taegijong sa kahihiyan sa mga real talk na sinabi ni Gukwon sa kanya. Tinanong naman ni Gukwon si Jong Myung na kung kaya ba nito masabihan si Chorang yung napumunta na sa Zhejiang. Ayon naman kay Jong Myung na kapag nasa isolation training ang disipulo ng Mount Wasek, walang kahit anong balita ito na natatanggap galing sa labas para makamit ng mga ito ang layunin nila kaya sila nag-isolate training. Kaya kung gusto talaga nila ito maging bahagi na ng grupo ay kailangan nila ito mismo puntahan kung saan ito naka-isolate. Sinabi naman ni Taegijong na kailangan na nila kalabanin ngayon ang mga pirata. Kung sakaling pupunta pa sila sa Mount Yo para lang sunduin si Chorang, ay pagbalik nila dito ay siguradong tapos na ang lahat at saka sa tingin niya na hindi na naman nila kakailanganin pa ang tulong ni Chorang yung. Subalit hindi naman pinansin ni Gukwon ang mga pinagsasabi ng kupal na si Taegijong at sinabi niya na wala na silang magagawa pa kundi ang puntahan si Chorang yung sa Mount Yo. Habang naglalakad ay tinanong ni Gukwon si Jong Myung kung gaano katagal sila makakarating sa Mount Yo. Ayon naman kay Jong Myung na baka isang buwan sila makakabalik, samantalang naiinis naman si Kupal na Taegijong at sa isip-isip niya na bumalik na naman ang indigestion niya. Napapaisip na din siya kung magpapalit ba siya ng team. Kapag umalis sila ngayon sa Zhejiang ay mauubusan sila ng oras para sumikat, at sa oras na makabalik sila baka tapos na ang field training assignment sa mga oras na yon. Subalit kinalma ni Taegijong ang sarili niya at alam niya na may iba pang oportunidad bukod sa nangyayaring pananakop ngayon ng mga taga-Eastern Islander, at kapag kasama niya sa team si Gukwon at Cho Rang-yung, makakagawa siya ng pangalan sa pamamagitan ng pagtalo sa malalakas na kalaban. Kaya sinabi ni Taegijong na kunin na nila si Cho Rang-yung at bumalik na lang agad Kapitan Gukwon. Ang daanan mula Hangzhou hanggang sa Murem Branch sa Zhejiang ay naging tahimik na, ang mga kalapit na bandido at mananakop ay nagsitakasan na, ang mga natitirang mga kalaban ay naasikaso na ng mga hukbo ng gobyerno at halos wala na silang gagawin pa, upang magbigay sa kanya ng pagkakataon para pag-aralan ang mga binigay sa kanyang reward. Ang una ay ang Phantom Bow at ang Wood Duck Ring, subalit wala siyang ideya kung para saan ang mga ito at kung paano ginagamit. Pagkatapos ay natanggap niya ang Yoshiki's Phantom Serpent Tunic, ang damit na suot ni Yoshiki Tenoka, at napakalaki ng tulong nito sa kanya base sa nakita niya nang ginamit ito ni Yoshiki Tenoka sa laban nila. At ang sunod naman ay ang Wristwatch of Distortion, ngunit ang kakaiba ay kahit na gumagana ang pagsasalin o interpretasyon, hindi niya pa rin talaga alam kung ano ang ibig sabihin nito. Naiintindihan niya na ang relo ay isang instrumento na nagsasaad ng oras, ngunit hindi pa siya nakakita o gumamit ng anumang katulad nito dati, at dahil ito ay wristwatch ay kailangan niya ito suotin. Tinanong naman ni Soso kung ano ang ginagawa ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na sinusubukan niya lang ang bagay na nakuha niya kamakailan lang. Tinuro naman ni Soso ito kung itong relo ba yon at tinanong si Yuseong kung pwede niya ba ito makita. Pumayag naman si Yuseong at pinakita ito kay Soso. Habang gumagalaw ang relo, ay tinitignan ito ni Soso. Sinabi ni Soso na hindi niya gusto ang mga ganitong bagay. Nagtataka naman na tinanong ni Yuseong kung bakit at kung may problema ba. Sinabi ni Soso na tignan ni Yuseong ito, ang mahabang kamay ng relo ay palagi lang sumusunod o nakatutok kay Soso. Napagtanto naman ni Yuseong na tama nga si Soso. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong kung bakit nangyayari
mangyayari iyon, at ang maliit naman na kamay ay mabagal na gumagalaw din, hindi siya sigurado kung bakit, subalit ang pakiramdam niya ay ito ay masamang pangitain o babala. Nagbibigay ito ng pakiramdam na may masamang mangyayari, nagtataka naman si Soso sa pinapakitang reaksyon ni Yuseong. Tinanong ni Soso kung bakit biglang naging seryoso si Yuseong, kung may masamang kutob ba ito. Ayon naman kay Yuseong na hindi siya sigurado, sa isip-isip niya na ang mga nakukuha niyang mapaghimalang phenomenon ay kahit kailan di pa siya binigyan ng masamang gantimpala, subalit iba ang pakiramdam niya ngayon. Sinabi naman ni Soso na kung alam ba ni Yuseong na, pag minsan ay naiinis siya kapag sinasabi ni Yuseong ang katagang hindi siya sigurado, bakit palagi na lang nito gusto lutusin mag-isa ang lahat ng problema. Napatahimik naman si Yuseong sa sinabi ni Soso. Sinabi ni Yuseong na gusto niya ang palaging mag-isa. Ayon naman kay Soso na malungkot ang mag-isa, sinabi naman ni Yuseong na hindi siya nag-iisa, ang gusto niya lang ay ang gawin ang isang bagay ng siya lang. Tinanong ni Soso kung ano naman ang pagkakaiba doon, sinabi na lang ni Yuseong na kahit nag-iisa siya o ginagawa niya ang mga bagay ng siya lang, hindi ba masyado siyang astig tignan pag ginagawa iyon. Sinabi naman ni Soso na bahala na siya sa buhay niya, wala siya pakialam kung mag-isa ito o malungkot ito ng mag-isa, pero seryosong sinabi ni Soso na wag na nito mag-isa gawin ang lahat kasi malungkot ang mag-isa sapagkat alam niya ang pakiramdam na iyon. Nagkaroon ng panadali ang katahimikan sa pagitan ni Yuseong at Soso, samantalang patuloy na kinukwentuhan ni Giho si Hongyi patungkol sa kalasag na meron siya. Sinabi ni Soso na itigil na ni Yuseong ang pagsasalita ng walang kwentang bagay, at simula ngayon ay makipagtulungan na ito sa kanila bilang isang team, dahil mas maganda na magkakasama nilang gawin ang lahat bilang grupo. Kahit na mabuti ito, masama, mahirap o kaya madali ay dapat ay magkakasama na silang gagawin ang mga ito simula ngayon. Habang nakatingin kay Soso ay sa isip-isip ni Yuseong na mukhang tama si Soso. Ayos lang naman sa kanya ang makasama sila subalit, ang pasanin sa kanyang balikat na tila napakabigat para ibahagi sa iba. Sinikon naman ni Soso si Yuseong at sinabihan ito na huwag masyadong isipin ang sinabi niya. Ang gusto niya lang naman sabihin na hindi niya man alam ano ang eksatong pinagdadaanan nito, ngunit huwag niya sana pagdaanan itong mag-isa. Kung tutuusin, magkakaibigan naman silang lahat. Habang nakatingin kay Soso ay hindi na lang siya makapaniwala sapagkat sobrang astig ng mga sinabi nito, kaya walang paraan na hindi niya ito magustuhan. Sa Dongto Zhejiang, isang madiskarteng isla na tanging paraan upang makapasok sa timog silangan ng lalawigan ng Zhejiang mula sa katimugang dagat, at kinuha ng mga demonic Eastern Islanders ang lugar na ito. Mula dito, posible ng malayang pumasok at sakupin ang buong lalawigan ng Zhejiang, at maging ang Fujian at Anhui, gayon din ang madaling magdala ng anumang kalakal sa mainland o sa kanlurang mga rehiyon, at ang lugar na ito ay ang dating tanggapan ng opisyales ng Dongto na ngayon ay nasakop na ng mga demonic Eastern Islanders. Tinanong ng isang opisyales ng demonic Eastern Islanders kung patay na ba si Yoshiki Tenoka. Sinang-ayon na naman ito ng isa pang opisyales ng kalaban at sinabi nito na nakalusot ito hanggang probinsya ng Anhui bago namatay sa labanan. Nagagalit naman na sinabi ng isang opisyales ng kalaban na bakit hinayaan nito na sumugod at umatake ng sobrang layo na nakarating na ito sa probinsya ng Anhui. Pinakalma naman ito ng isang opisyales at sinabi nito na kung sa tingin ba nito sino ang mas nalungkot sa pangyayaring ito, ang taong ito ay si Hiyoshi Edogawa ng Demonic Eastern Islander. Pahabol pa nito na si Yoshiki Tenoka ay vanguard ng Naoshish, ang kanyang kanang kamay ng ilang dekada ay namatay lamang sa walang kabuluhan. Nagagalit naman na sinabi ng isang opisyales na kung paano siya kakalma. 300 tao nila ang namatay, at ang 300 tao na iyon ay puro mga piling mandirigma na nalibing lang sa karagatan para sa wala, kaya paano nito sasabihin na kumalma lang siya? Ang taong ito ay si Kagawa ito ng Demonic Eastern Islander. Sinabi naman ng nakamaskara na bagamat nakakalungkot, wala na silang magagawa pa, nakakahiya ang mga nangyari. Ang taong ito ay si Naoshish Konishi ng Demonic Eastern Islander. Nagagalit naman na sinabi ni Kagawa ito na kung nakakahiya lang ba ang masasabi nito, ang Southern Military at Worm Little Demons ay gumagalaw na.
at may posibilidad na mawala din sa kanila ang lugar ng Dongto, at ang masasabi lang nitong Kataga ay nakakahiya, kailangan siyang bigyan nito ng totoong plano para makabawi sa kabulastugan ni Yoshiki Tanaka. Ayon naman kay Naoshi Shikonishi na kung plano ba ang gusto nito, mayroon na siyang isang plano, at nandirito na din kung anong plano ang tinutukoy niya. Nagtataka naman si Kagawa ito sa sinasabi nito, hanggang sa may napansin siyang naglalakad papunta sa kanila. Sinabi ni Naoshi Shikonishi na ang kapalit ni Yoshiki Tanaka at ang 300 piling tauhan nila, ay dinala niya dito ang pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. At ito ay si Mamoru Miyato. Makikita natin na maulan at may mga dugo sa sahig, habang nakahiga si Yuseong sa sarili niyang dugo ay napapamura na lang siya, hindi niya na lang matanggap na ganito na lang siya mamatay, habang tinitignan ng mga kamay, at napapasukan na lang ng dugo, ay pinipilit niyang tumayo habang sinasabi na kung bakit nangyari ito. Makikita natin na naghahanda na ng malakas na pag-atake ang mandirigma na kalaban ni Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na ganito ba siya kalungkot sa huling araw ng kanyang mga alala, parang hindi totoo ang mga nangyayari. Naalala niya ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na palaging magsusumikap ng husto sapagkat ang pawis at luha nito ay kailanman hindi siya bibiguin. Kaya sumubok lang ng sumubok, nagpatuloy ang pagsuka ng dugo ni Yuseong. Sa isip-isip niya na kung sa oras na iyon sa dati niyang buhay, namatay ba siya sa pag-iisip kung gaano ito hindi patas at kung paano siya pinagtaksilan ng kanyang mga pagsisikap. Natatawa na lang siya habang naiisip ito, dahil alam niya kung gaano nagbago ang mga bagay mula noon, kung gaano siya naging mas malakas ngayon kumpara sa dating siya noon. Sa bagong siya ngayon ay nakilala niya si Soso at si Giho, nagawa niya din matalo si Jin Do-gang, at magawang makalaban ng ilang beses si Cho Rang-yung. Siya din ang tinanghal na best candidate sa True Dragon Phoenix exams. Natalo niya din si Pyong Wide sa laban pagkapasok niya pa lang sa Higher Institute of Murem at naging chamber leader. At di nagtagal ay tinalo niya sa laban ang pinakamalakas na mandirigma noon sa kanilang pakseye na si Jium Namgang, at sa hindi inaasahan ay napasa kanya ang 10-weapon demon art na nilikha ng misteryosong si Master Sin Kim, pati na rin ang Dolmine technique na nagtagal ng 270,000 na taon. Malayo-layo na din ang narating niya sa buhay na ito. Sa totoo lang ay mahihirapan na siya mamuhay tulad ng buhay na meron siya noon. Gayunpaman, dapat ay malayo pa ang kanyang lalakbayin at maraming paghihirap na dapat lagpasan. Na-realize niya din na nasa harap niya ngayon si Chonma. Sinabi ng misteryosong mandirigma na kung may mga huling sasabihin ba ito bago siya mamatay, subalit napatigil siya sapagkat si Chonma ay agara na lang sinaksak siya sa puso nang wala nang sinasabi pa. Kaya hindi tama ang nangyayari ngayon, at saka bakit ang mga suot niyang kasuotan ay kaparehas ng suot niya sa bagong buhay na meron siya. Pati na rin napagtanto niya na bakit nagsasalita ng Japanese si Chonma, hanggang sa nilunsad na ng misteryosong mandirigma ang atake niya para tapusin ang buhay ni Yuseong. Makikita natin ang pagtalsikan ng dugo, at napapasigaw na lang ng malakas si Yuseong, hanggang sa napabangon na ito habang sumisigaw ng malakas. Subalit nagtataka siya kung ano ang nangyari. Napagtanto niya na isa lamang iyon na masamang panaginip. Tinawag ni Giho si Yuseong at sinabi nito na ginulat siya nito. Sa ngayon ay nasa barak sila ng Murem Alliance Zhejiang Branch. Nagising na din si Hongyi habang sinasabi na mukhang pinatunog na ang tambol para sa paggising ng mga disipulo. Tinanong ni Hongyi si Yuseong na kung okay lang ba ito. Ayon naman kay Yuseong na okay lang siya. Sa isip-isip ni Yuseong na sa huling sandali bago siya namatay sa dati niyang buhay, maraming mga ganoong panaginip siyang napapanaginipan. Subalit bakit ang suot niyang damit ay kaparehas ng suot niya ngayon at ang kalaban niya sa panaginip ay isang taga-Eastern Islander at hindi si Chonma? Siguro ay dahil sobrang pagod lang kaya siya nagkaroon ng ganoong panaginip. Habang patuloy ang pagtunog ng tambol ay sumasakit na lang ang ulo ni Yuseong sa ingay nito. Sa institute ay ang tunog ng bell ang kinakainisan niya, subalit dito ay ang tunog ng tambol.
Ang kanilang Team 13 ay sa wakas nakarating na sa Hangzhou pagkalipas ng isang buwan simula nang naglakbay sila para sa field assignment. Sa isang buwang iyon, maraming mga disipulo mula sa 1st Division ang pinapunta para magtipon-tipon sa Southern Army at sa Zhejiang Branch, at bilang bahagi ng pinakamalakas na division sa Institute, iisa lang ang layunin nila, ang makilala ang kanilang sarili sa labanan, at sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagtulong sa Southern Military, nagkaroon sila ng pambihirang pagkakataon na magkaroon ng koneksyon sa royalty. Kahit na hindi iyon ang kaso, magiging lubhang malaking kalamangan kung makakatanggap sila ng token ng military merit kapalit ng kanilang kontribusyon. Anumang kaso, ang layunin niya sa pagsali dito ay lubos na naiiba kaysa sa iba, at ito ay ang makuha ang kayamanan na nakikita niya sa kanyang mapa, at makuha ang ikatlong mahimalang phenomenon na dapat ay makukuha ni Baekru Moyong, pati na rin ang tapusin ang mission na binigay sa kanya ng maging parte siya ng field assignment. Habang papalabas sa kanilang kwarto ay napansin ni Yuseong at Giho ang team nila Jium Namgang. Napatingin na lang si Yuseong kay Jium Namgang, kahit na si Jium Namgang ay napansin din sila Yuseong. Habang nakatingin si Yuseong sa grupo nito ay sa isip-isip niya na kahit di niya masyado pagpuunan ng pansin ang mission niya, nandyan naman si Jium Namgang para gawin ang pagtalo at pag-ubo sa mga taga-demonic Eastern Islanders tulad ng sa dati niyang buhay. Sila Jium Namgang ay ang Team 80 na binubuo ni Baekru Moyong, Pyongwide, at Chang Huangbo. Naiinis na sinabi ni Pyongwide na kung bakit nandirito si Yuseong, mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na kung ano ba sa tingin nito ang dahilan kung bakit siya nandirito. Nagagalit na pinaalam ni Pyongwide kala Jium Namgang at Baekru Moyong na pupunta siya sa direktor ng branch na ito ngayon para ipalipat ang kwarto nila sapagkat ayaw niya makasama si Yuseong. Sinabi naman ni Baekru Moyong na kung kailangan ba nilang magreklamo sa pagkakaroon ng mas malalakas na mandirigma sa kinaroroonan nila, tinanong niya din si Jium Namgang kung ano ang masasabi nito. Ayon naman kay Jium Namgang na okay lang sa kanya kahit ano pa. Habang pinagmamasdan ni Yuseong ang grupo ni Jium Namgang, alam niya na sisikat si Jium Namgang sa mga darating na buwan na ito kalaban ng mga taga-demonic Eastern Islanders. Malaki din na kalamangan kung sasama sila sa grupo nito, sigurado din na walang mamatay sa kanila at magiging madali lang ang mga laban na kakaharapin nila. Sa totoo lang kahit hindi niya naranasan ito sa dati niyang buhay, alam niya na ang aksyon na ipapakita ng lahat ay hindi magbabago, sapagkat ang team na meron ang mga ito ay ang tagapagmana ng Namgang family at ang namumuno sa 5 noble houses, at ang assistant nito ay si Baekru Moyong ng Moyong family, pagkatapos ay kabilang din si Pyongwide ng Henam sect na isa sa mga bagong mayamang sekta ngayon, at sa huli ay kasali din sa mga ito ang modelong study auntie ng Huangbo family na si Chang Huangbo. Napapangiti na lang si Yuseong habang pinagmamasdan na pinagkakaguluhan ang team ni Jium Namgang. Tinanong ni si Hongyi kung bakit natutuwa si Yuseong, samantalang nagagalit siyang nakikitang pinagkakaguluhan ang mga tamad na disipulo ng mga ito. Ayon naman kay Yuseong na wala naman dapat na ikagalit sila patungkol dito, tinanong ni si Hongyi kung bakit nasabi iyon ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na baka gawin din niya ang mga ginagawa ng mga disipulo na namamangha sa team na kinabibilangan ni Jium Namgang. Habang naguguluhan ay napapatanong na lang si Hongyi kung bakit iyon gagawin ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na wala naman masama na humanga sa malalakas na mandirigma at saka matagal nang sikat si Jium Namgang sa lahat noon paman, kung sakaling katulad parent siya ng pagkatao niya sa dati niyang buhay ay baka pumunta na rin siya doon sa harap nila Jium Namgang habang pinupuri ang mga ito. Walang sino man sa mundong ito ang may karapatang pamuna sa isang tao dahil lamang sa pumanig ito sa malakas. Bawat taon, daan-daang bagong disipulo ang pumapasok sa institute. Sa mga ito, iilan lamang sa pinakamahuhusay na disipulo ang nakapasok sa First Division, at kung susumayin mo sila, halos 100 katao ang kabuuan nito, at hindi ka basta-basta sisikat lang agad porket nakapasok ka sa First Division lalo na kung manggagaling ka lang sa maliit na sekta.
Gayunpaman, kahit na nagawa niyang manalo laban kay Jeum Namgang at makipagsabayan kay Cho Rang-yong, wala naman siyang magandang benepisyo na nakuha doon. Ang mas importante sa mga disipulo na ito ay kung sino ang mas malaki ang matutulong sa kanila sa hinaharap, kaya doon sila papanig. At dahil sa nakakatanggap na din ang team nila ng konting kasikatan, ang tingin ng mga ito ay kinukuha ng team nila ang pwesto na para dapat sa kanila. Kaya may posibilidad na tinuturi silang isang banta na dapat alisin. Sa huli ay sinusunod lang ng mga ito ang human instinct at sinusubukan na makasurvive sa Miriam. At kung gusto niyang matapos ang mission na ito, kailangan niyang maging malakas para magkaroon ng maraming tagasunod sa tabi niya. At sa ngayon ay masaya siya na kahit papano ay may isang disipulo na tulad ni si Hong Yi na sumusunod na sa kanya. Subalit nagtataka naman si Yuseong kung ano ang ginagawa nito. Ayon naman kay si Hong Yi na nagsusulat siya, sinabi naman ni Yuseong na nakikita niya nga na nagsusulat ito, subalit tungkol saan ang sinusulat naman ito. Nakangiti na sinabi ni si Hong Yi na ang sinusulat niya ay ang napakahalagang prinsipyo ng mga sinabi nito. Napapatahimik na lang si Yuseong sa nakikita niya. Napagtanto niya na tulad ng sinabi nito ay naiiba talaga si Hong Yi kaysa sa iba. Nadidismaya na lang siya kung bakit mga abnormal na tao ang napupunta sa kanya. Sinabi ng isang opisyales na ang lahat ng disipulo ay magtipon-tipon na. Dumating ang opisyales para sa Zhejiang branch at binigyan silang lahat ng instructions bago pa nila labanan ang mga taga-Eastern Islanders. Sinabi ng opisyales na ang lahat ng nandirito ay gagalaw ng iisa hanggang sa matapos ang field assignment. Maaring umalis na ang mga ito bukas para sa laban o kaya ngayon mismong araw, kaya dapat ay manatili lang ang lahat dito sa loob ng base militar. Nababahala naman ng ibang disipulo sapagkat kaka-rating lang nila, subalit makikipaglaban na agad sila. Habang papaalis ang opisyales ay sinasabi naman ng isa na mukhang nagulat ang mga disipulo sa anunsyo na ginawa nito. Ayon naman sa isang opisyales na walang ibang paraan, nagmamadali sila. Sinalubong naman ni Yuseong ang opisyales at sinabi nito na matagal-tagal na din noong nagkita sila. Nagtataka naman ang opisyales kung nagkita na ba sila noon. Tinanong naman ni Yuseong kung kumusta na ang minister nila at kung may balita ba ang opisyales patungkol doon. Napapaisip naman ang opisyales kung sinong minister ang tinutukoy ni Yuseong, hanggang sa maalala niya na si Admiral Song na dati niyang pinaglilingkuran ay naging minister sa Semseo noon, hanggang sa makilala na ng opisyales si Yuseong, at sinabi niya na si Yuseong pala ang mandirigma noon na nakilala niya. Habang kinakamayan ni Yuseong ito ay tinanong niya kung kumusta na si Patrol Captain. Tumatawa naman si Patrol Captain habang sinasabi na kaya pala pamilyar ang hitsura ni Yuseong sa kanya. Subalit ngayon ay mas lalo pa itong lumaki kaysa sa huling pagkikita nila. Sinabi naman ni Giho na kung kailan pa si Yuseong nagkaroon ng koneksyon sa isang high-ranking military officers. Sinabi naman ni Yuseong na kilala din ni Giho ito. Nagtataka naman si Giho kung kilala niya ba ito. Tinanong naman ni Yuseong si Soso kung naalala din ba nito si Patrol Captain. Sinabi naman ni Soso na naalala niya ito. Ito ay ang patrol officer na pinadala ng minister noong nagkaroon ng presang pag-atake ng Prowling Dragon Clan sa Mount Yo. Napaisip naman si Giho nang marinig yon, kaya masayang tinanong ni Yuseong ito kung naalala na ba ni Giho si Patrol Captain. Habang tinitignan si Patrol Captain, ay sinabi ni Giho na hindi niya pa din ito naalala. Nadidismaya na lang si Yuseong at si Patrol Captain sa mga sinabi ni Giho. Sa isip-isip ni Yuseong na sa totoo lang ay literal na isang oso si Giho, mapakatawan at lakas, pati na rin sa alala na meron ito. Sinabi ni Giho na sa anumang kaso, mukhang ito ay isa sa mga patrol officers na dumating para tulungan sila noon. Tumatawa naman na sinang-ayonan ito ni Patrol Captain. Habang nakikipagkamay ay sinabi ni Patrol Captain na kung kumpara sa household na meron ng pamilya na meron si Giho Jiang ay baliwala lang siya sa mga yon. Ayon naman kay Giho na pagdating sa ganoon ay wala na lang siya masasabi pa. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, ay napapaisip si Yuseong na kung ito ba ang rason kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ito ay dahil ba sa ang isang dating patrol officer ay ngayon ay naging high-ranking commander na. Napapaisip na lang siya kung ano sana ang ginagawa nito ngayon sa dati niyang buhay. Kung sa mga oras na ganito ba ay buhay pa ito, wala nang paraan pa para malaman pa ito, subalit isa lang ang sigurado siya.
Ang buhay nito ay tuluyan ng nagbago dahil sa kanya. Ang ginawa niya lang naman noon ay ang puntahan ang minister ng Semseo para humingi ng tulong dahil sa panganib ng Prowling Dragon Clan, at nakiusap na magpapunta ng mga patrol officer para mapigilan ang sakuna na iyon. Nagtataka naman na tinatanong ni Soso si Yuseong kung paanong ang isang patrol officer ay nagawang maging isang commander sa loob lamang ng 2 taon, ang isang commander na humahawak ng 5,000 sundalo. Mukhang sobra-sobra ang tinaas ng ranggo nito. Ayon naman kay Yuseong na iyon din ang pinagtataka niya ngayon, sa isip-isip niya na kung ang isang patrol captain ay nagawang maging isang commander, gaano pa kaya kalayo ang tinaas ng ranggo ng minister nila. Bigla naman sinabi ni commander na mukhang magiging mas madali na lang para sa kanya na ipaliwanag ang sitwasyon na meron sila. Sinabihan ng grupo nila Yuseong na kailangan ng mga ito na iligtas si Admiral Song o mas kilala na minister nila sa Semseo noon.